ay binigyan tayo muli ng pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. Okay, huling topic na natin ito ng ating pag-aaral. Lesson 10 na tayo. At natapos na natin ang pag-aaral na ito para sa bagong buhay natin sa ating Panginoong Kristo. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil mayroong mga katiyagaan sa puso natin, sa puso mo, upang matapos ang lesson na ito na mayroong pagsusumikap at pagnanais na matuto sa iyong buhay pananampalataya. Okay, so tayo mag-aaral ngayon ng ating lesson 10, Life in the Church, ang pagiging kabahagi sa iglesia. Ayan. So, atin basahin ang ating pag-aaralan ngayon. Sabi dito sa Hebreo 10:24-25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalos sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ayan, puri ng Panginoon. So itong iglesia na sinasabi natin dito, pag sinabing iglesia, ito ay church, sa wikang Grego ay ecclesia. Ito ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ito yung dinisenyo ng ating Panginoon Diyos upang tayo ay magkasama-sama, magkabahaginan, magpalakasan ang bawat mananampalataya. Kaya napakahalaga na ang bawat isa ay mayroong mga tinatawag na pagtitipon o pagsasama-sama, sama-samang pagsamba, sama-samang pananalangin, sama-samang pag-aawitan at pagpapalakasan sa isa't isa, sapagkat napakahalaga na ang bawat isa ay maging bahagi ng isang church, o ng isang iglesia, o tayo ay hindi lamang maging bahagi, kundi maging member tayo ng church. Napakahalaga ng membership sa ating church, sapagkat dito ay itinuturing nating kapatid ang isa't isa, at gayon din naman ay itinuturing naman natin na magulang ang mga nakatatanda sa iglesia. At ito ay isang katuparan ng dakilang plano ng ating Panginoon Diyos sa pagtatag ng iglesia. So, hindi ito isang gusali o yung sinasabing building, kundi ito ay mga tao. Ayan. Ang church o ang iglesia ay mga tao na binubuo ng katawan ni Kristo. Ito yung ating spiritual na pamilya kung saan ang presensya ng ating Panginoon Diyos ay nananahan. So, ito yung lugar kung saan ang mga tao ay sumasamba at nagkakalob ng handog at pagbibigay, karangalan at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Sa pagitan ng pag-awit, pagbibigay ng handog at pakikinig ng mensaheng nagmumula sa Kanya na inilalagay sa puso ng mga mangaral. Ayan. So may pakinabang. Ano ba yung mga pakinabang ng komunidad sa katawan ni Kristo? Okay. Dito sa Hebreo 10:24-25 na binasa natin, ito po ay maaaring si Pablo sumulat ito at siya ay hinihikayat niya ang mga Hebreo na huwag kaligtaan ang mga pagtitipon upang palakasin ang bawat isa. So ibig sabihin, pagka wala yung pagsasama-sama, wala yung pagpapalakasan, nangihina, kaya napakahalaga ng ang mga mananampalataya ay nagkakatipon, nagkakasama-sama. Okay, sapagkat dito ay nananatili yung init ng paglilingkod, nagniningas kapag tayo ay nanatili sa karamihan, dito sa family, dito sa gathering, dito sa kalipunan ng mananampalataya ito. Pero kapag humiwalay ka, so nawawala yung init, ting nanlalamig at nawawala sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na tayo ay manatili kabahagi ng pamilya ng ating Panginoon Diyos. Yung pakikibahagi sa iglesia tutulong sa atin upang lumago at maranasan ang bagong buhay. Ito ang tutulong sa atin upang maabot ang pagiging kawangis ni Kristo at magkaroon ng pag-ibig na walang kondisyon.
upang maipadama ang pag-ibig na ito sa iba. Dito natin matutuhan ang kahalagaan ng pagiging isang tunay na lingkod ng Diyos. Ayan, sabi sa Mateo 20 verse 26, hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, kung nais nyo maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Ayan. Yung paghahanap ng komunidad sa loob ng iglesia. Yung komunidad ni Kristo, ay yung community ni Christ, ay kinabibilangan ng mga taong na bago ang buhay. Yung mga na-born again, ano? Ang pakikibahagi natin sa isa't isa ang nagpapailalim sa ating relasyon sa Diyos. At nagiging iba na tayo sa mundong ating ginagalawan sapagkat wala na tayo sa dating pamumuhay, meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Wala nang pagiging worldly, no? Pagiging makasalibutan, makamundo. Tayo ay mamumuhay spiritually. Ang buhay, pananampalataya natin, kapatid, ay hindi nararapat na nag-iisa para tayong isda na inalis sa tubig o isang puno na inalis sa lupa. Kaya ganon din ang buhay pananampalataya natin ay mamamatay kung mawawala tayo sa presensya ng Diyos. Kailangan maunawaan ng bawat isa kung gaano kahalaga ang pagiging kabahagi ng iglesia o church at ang pananatili sa loob nito. Kailangan nananatili tayo. So huwag tayong hihiwalay. Yung mga Kristiyano na humiwalay sa gawain, sa pananambahan, sa cell group, sa kanyang personal devotion with God, pag nawala sila dyan, yan ay mamamatay spiritually. Okay, so mawawala yan sa kaharian ng Panginoon. So, una sa lahat, tayo isang komunidad na sumasamba. Ayan. Sinimulan ni Pablo ang kabanatang ito sa pagsasabing dito sa Romans 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag sa atin ng Diyos, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ayan. Kaya ang ating buhay, pananampalataya ay dapat bahagi lagi tayo ng iglesia at naandito yung ating pagsamba. Okay, sa ating Panginoon, makakasamba tayo ng lubusan kung tayo nasa presensya ng Panginoon. Pero kung wala, nasa mundo tayo, hindi tayo makasamba sa Diyos. Hinahayaan natin ang Diyos ay hubugin, buuin at ayusin ang ating buhay sa pagitan ng pagsasabing siya lamang ang Panginoon ng ating buhay. Pangalawa, tayo ay kumikilos bilang isang komunidad na naglilingkod. Okay. Dito ay may papakita natin kung anong iba't ibang kakayahan natin sa paglilingkod. Tinawag tayo upang maglingkod sa isa't isa sa magitan ng regalo ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin. So marami yan, ha? Yung mga ipinagkaloob ng Banal na Espiritu. Kanya-kanyang talento tayo eh. Di ba? Sabi rito sa Romans 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ayan, so iba-ibang kaloob, ano? So marami ito, pagbibigay, mga talento natin, pamumuno, so napakarami rito. Papalak, yung nagpapalakas, yung mga nagka-counsel, ayan, yan ay kaloob din. Kaya gawin natin yung anumang kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Huwag natin sayangin ito.
Dahil nasasayang ang mga talento, mga skill, yung ating mga kapasidad, yung ating mga wisdom, yung mga kakayanan natin, nasasayang pag hindi natin napagamit sa Panginoon. Ano? Ikatlo, tayo sa komunidad na nagmamahalan. Yan, mahal niyo bang isa't isa? Okay, marunong ba tayo magmahal? Tinawag tayo upang ipadama sa bawat isa ang pagmamahalan. Nagkaroon ng conclusion si Pablo mula sa Romans 12:9-21 na may talaan ng mga practical na gabay sa ating pang-araw-araw na buhay bilang tagasunod ni Kristo. So, maging tunay yung ating pagmamahalan. So, sabi kasuklaman, sabi dito sa Romans 12:9-13, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Ayan. So, yan yung pagpapakita ng ating pagmamalasakit sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Yan yung mga magkakapatid na tunay na nagmamahalan, nagpapanalanginan, nagtutulungan. Diyan natin ipinapakita sa ating mga kapatid ang mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na nais ng Panginoon na ibahagi natin sa kanila. Then, mamuhay bilang bahagi ng isang pamilya. O di ba, pag may pamilya, ganoon din ang ginagawa, nagtutulungan, nagmamahalan, diba? Nagmamalasakitan. So, walang plano ang Diyos na ang kanyang anak ay maging isang ulila. Yung ulila, yung walang nakakasama, di ba? Nasabi kang anak ng Diyos, pero nag-iisa ka, ayaw mong makisama sa ibang mga anak, ano? Tulad ng isang manlalaro na kabilang sa isang team o koponan o ng isang sundalo na kabilang sa isang batalyon. Ito ay kalooban ng Diyos na ang bawat isa na kanyang mga anak ay maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Tayong lahat ay maging kabahagi at maranasan ang espiritual na pamilya na kung saan ang Diyos ang ating Ama. Ayan, kaya ang church ay isang pamilya yan. So, pamilya na kung saan ay laging magkasama, laging nagpapanalanginan, nagpapalakasan. Ayan, kaya kapag tayo ay wala tayo hindi tayo kabilang sa isang church, hindi tayo kabilang sa isang pamilya ng Diyos, ayan, so hindi yon ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, tayo ay laging magkasama-sama. Ayan, practical application na tayo. Italaga ang iyong buhay sa iglesia at ituring ang bawat miyembro na iyong spiritual na pamilya na handang ipagkaloob ang malaking magagawa nila sa iyong buhay. At isipin mo naman kung papaano at ano ang may tutulong mo sa kanila bilang kapatid sa Panginoon. O, hindi pwedeng laging ikaw ang tutulungan. Dapat ikaw ay mag-isip din kung papaano din matutulungan ang ibang kapatiran. So, makibahagi sa bawat gawain at programa ng church upang lumago ka na kasama nila. So, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong alam, wala akong talento, ayoko sumama sa kanila, hindi ako maglilingkod, ayoko niya, meron akong gusto. Hindi, dahil ang Diyos ay hindi ka pa man sumasama, maanib sa isang church, ipinagkaloob na ng Panginoon ang magagawa mo sa isang church. Kaya kapatid, pagsikapan mo na manatili sa church, sa iglesia, na sa gayon ay maipakita mo sa Panginoon na hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo bilang anak ng Diyos. Yan. So, tayo ngayon idadako na muli sa ating panalangin, So, itong panalangin ito ay gagabayan lang kita, Sundan mo itong panalangin ito at isipin mo na ito'y panalangin mo sa Diyos. Okay kapatid, sumunod ka ulit sa aking panalangin. Sabihin mo kapatid, salamat po o Diyos dahil inilagay mo ko sa isang pamilya na makakatulong
sa aking paglagong espiritual at pamilyang matatawag na iglesia o church. Tulungan mo po ako na maitalaga ang aking sarili sa iglesyang ito at maging kabahagi ng bawat gawain ng paglago ng iglesia. Hayaan mo pong masumpungan ko ang aking kakayanan upang sa aking paglilingkod ay lumago ako hanggang maging mabunga at maging kawangis mo pagdating ng panahon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat kapatid sa iyong pagsama sa panalangin ito. Natapos na ang ating 10 lesson. Kaya naman naniniwala ko na kung susundin mo ang 10 lesson nito ay tunay na magkakaroon ng kaganapan ang iyong pagbabago kasama ang Panginoong Kristo. Naway patuloy ka samahan ng Banal na Espiritu at maganap mo ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo at tinuro ng Panginoon sa iyo mula sa kanyang mga salita. Ito po'y pagyamanin mo sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng bagong pag-asa at paglago sa iyong pananampalataya habang tayo ay nakikipagsapalaran sa mundo nito. Nais ng Panginoon na ikaw ay patuloy na maging kabahagi ng kanyang iglesia at maging kabahagi ng kanyang pamilya. Pagpalain ka kapatid. God bless you more. To God be the glory.